Dahil hindi siya pinaniwalaan ng mga bata, ipinakita ni Arl sa kanila ang lahat ng mga ID card na natanggap niya mula sa 6 na paaralan. Sa wakas ay naniwala sila sa kanya, ngunit nagtataka kung bakit pinapayagan siyang pumasok sa iba't ibang institusyon. Inisip ni Arl na ito ay dahil itinatago nila ang impormasyon tungkol sa kanilang mga estudyante ng pribado. Kaya, hindi matukoy ng ibang mga paaralan kung mayroon silang ibang naka-enroll na estudyante. Gayunpaman, nahaharap pa rin si Arl sa isang malaking problema. Ang kanyang mga oras ng klase sa iba't ibang paaralan ay magkakapatong-patong. Mabuti na lang at ang pagdalo sa klase ay binibilang lamang para sa 20% ng kanyang mga marka, kaya makakabawi na lang siya sa pamamagitan ng pagkuha ng mga paunang pagsusulit. Sinabi ni Colette na magiging mahirap pa rin ito dahil hindi naglalaman ang mga aklat-aralin ng lahat ng pinakabagong impormasyong itinuturo sa mga klase. Tumango si Arl at tinanong ang mga bata kung handa silang ibahagi ang mga tala mula sa kanilang mga klase sa kanya. Dahil sumang-ayon silang lahat, 3 klase na lang ang natitira para kay Arl na daluhan. Gayon din, walang formal na schedule ang Black Institute, kaya ang natitira na lang kay Arl ay ang mga puti at dilaw na paaralan ng mahika. Nang marinig ito, umalis ang 2 batang babae upang mag-usap ng palihim. Habang hinihiling ni Kato kay Arl na sumama sa kanya sa unang klase sa Red School, naisip ng mga babae na nakakabaliw na ang makipagsabayan sa 2 prestihiyosong paaralan ng sabay-sabay. Ngunit tila masyadong kalmado si Arl tungkol dito. Nang matapos silang lahat sa kanilang mga diskusyon, sinabi ni Kato sa lahat na oras na para sa kanilang unang klase. Maya-maya, pumasok sina Arl at Kato sa kanilang klase kung saan sila naglakad patungo sa likuran. Pagpasok nila, mabilis silang napansin ng advanced mage na nagngangalang Royce at sinimulan siyang kulitin ni Kato dahil sa pagkatalo kay Arl. Matapos sabihin ni Royce kay Kato na wala siyang karapatang magyabang, inakusahan niya si Arl na isa lamang spellcaster. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Arl na hindi siya spellcaster, kaya inisip ng batang lalaki na maaaring isa siyang mage. Nang sumagot si Arl na hindi rin siya isang mage, natakot siya, iniisip na maaaring isa siyang advanced archmage. Sa huli, sinabi sa kanya ni Arl na hindi rin siya isang archmage. Kaya, nalito ang kawawang batang lalaki tungkol sa kanyang klase. Di nagtagal, pumasok ang kanilang guru para sa klase. Kaya, tinanong siya ni Royce tungkol sa klase ni Arl. Binuksan ng guro ang kanyang libro at sinabi kay Royce na walang klase si Arl, na nag-iwan sa kanya ng pagkagulat. Sa wakas, umupo sina Arl at Kato sa kanilang mga upuan at sinimula ng guro ang kanilang aralin. Habang nagsisimulang magsulat ang guro ng mga komplikadong magi script sa pisara, naramdaman ni Kato na natutunaw ang kanyang utak sa ilalim ng pressure. Samantala, nagulat si Arl na nagtuturo siya ng mga pangunahing wika ng mahika. Dahil karamihan sa mga spellcaster ay natural na magagamit ang mga magi script mula sa kanilang mga kasanayan sa lalong madaling panahon, ipinaliwanag ng guro na kahit na hindi kailangang malaman ng mga bata ang magi script upang gumamit ng mga spell, makakatulong ito ng malaki sa kanila para sa mas advanced na mga spell. Inihayag din niya na sa pamamagitan ng pagmaster ng mahiwagang wika, maaaring mapataas ng isang mage ang lakas ng kanilang mga spell at mabawasan ang pag-alis ng mana at strain sa kanilang katawan. Ikinagulat ni Arl ang impormasyong ito. At pagkatapos ay inihayag din ng guro na ang isang advanced na mage ay maaaring magbukas ng mga bagong epekto sa pamamagitan ng muling pagsasaayos ng mga nilalaman ng kanilang mga spell. Habang natututo nito si Kato, napagtanto niya na walang kahirap-hirap na nagawa ni Arl ang makapangyarihang pamamaraan na ito ng walang formal na pagsasanay. Nagulat din si Arl dahil palagi niyang nakikita ang kanyang ama na naglalaro ng mga mahiwagang spell tulad ng Lego at ginagaya siya. Kinabukasan, binisita ni Arl ang Green School, nainip dahil wala siyang natutunang bago mula sa lahat ng 3 paaralan. Nasasabik siyang matuto ng flight magic doon dahil hindi pa niya ito nagamit noon. Dahil mas advanced na ang magic na nagagamit ni Arl, nagulat si Colette na bago sa kanya ang basic flight. Ipinaliwanag niya na sa bahay, takot ang kanyang ama sa matataas na lugar, kaya hindi na niya ito hinayaan na lumipad doon. Di nagtagal, tinawag ng wind teacher ang kanyang mga estudyante para maghanda. Sinabihan niya silang lahat na isipin na nasa mataas na lugar sila at pagkatapos ay isipin na sila ay isang ibon. Nabanggit ni Arl na ang visualization method na ito ay gumagana lamang para sa mga estudyanteng may wind flash, kaya hindi niya ito magagamit sa pamamagitan lamang ng pag-iisip. Habang iniisip niya kung ano ang gagawin, matagumpay na naiangat ni Colette ang kanyang sarili sa ere. Humanga siya rito, ngunit nawalan siya ng kontrol at bumagsak muli sa lupa. Habang pinagtatawanan siya ng lahat, determinado si Colette na patuloy na subukan hanggang sa maging mahusay siya sa kasanayang ito.
Habang pinapanood siyang lumulutang sa unang araw niya, inakala ni Arl na madali niya itong matutunan sa pamamagitan ng kaunting pagsasanay. Pagkatapos ay sinubukan niyang lumipad gamit ang isang spell ng buhawi, ngunit bigla na lamang siyang inihagis nito sa kalangitan. Matapos lumapag sa lupa na parang isang nahulog na bulalakaw, naisip ni Arl na masyadong matindi ang kanyang pamamaraan. Habang tinutulungan siyang makatayo muli ni Colette, may isa pang estudyanteng lumapit sa kanila. Pinagtatawanan niya kung gaano sila walang kwenta, sinimulan niyang ipagmalaki ang kanyang husay sa paglipad at ipinagmalaki na sapat na ang kanyang galing para manalo sa isang karera. Dahil hindi alam ni Arl kung ano ang karera, sinabi sa kanya ni Colette na ang mga gumagamit ng hangin ay karaniwang nakikipagkarera sa mahihirap na track para makita kung alin ang may pinakamahusay na galaw. Dahil interesado si Arl, naisip niyang sasali rin siya sa isang karera. Ngunit ipinaalala sa kanya ng bata na hindi siya maaaring makipagkompetensya ng walang kasanayan sa paglipad. Sinabi sa kanya ni Arl na matututunan niya ang kasanayang ito sa pamamagitan ng sapat na pagsasanay. Kaya, tinanong ng bata ang kanilang guro kung kailan gaganapin ang susunod na karera. Nang sabihin sa kanya ng guro na magaganap ito sa loob ng 2 buwan, sinabi ng bata kay Arl na kakailanganin niya ng hindi bababa sa 6 na buwan ng pagsasanay bago siya lumipad ng maayos para makipagkarera. Sa tingin niya ay dapat makipagkarera si Arl sa susunod na taon, ngunit tiwala si Arl na mapagsasama niya ang kanyang mga kasanayan sa hangin sa tamang oras para dito. Nang marinig ang kanyang mga salita na may kumpiyansa, naniniwala si Colette na tunay niyang magagawa ito. Pagkalipas ng ilang araw, binisita ni Kato ang Green School kasama ang 2 babae. Dahil nawala ng isang bagay si Colette doon, nagtataka siya kung bakit kinailangan ng mga babae ang kanyang tulong ng huli. Kaya, sinabi sa kanya ni Kufa na natatakot siya sa mga nakakatakot na tsismis. Dahil sa takot, agad na tinakpan ni Kato ang kanyang mga tainga, at sinimulan siyang kutsain ni Kufa dahil sa pagiging isang takot. Ipinaalala niya rito na literal na nagtatago ito sa likod ni Colette, kaya nagsimula siyang gumawa ng maraming mahihinang dahilan. Nang magsimulang magtalo ang dalawa, sinabihan sila ni Colette na tumahimik dahil hating gabi na. Bigla, napansin ng 2 bata ang isang multo sa likuran niya at nagsimula silang sumigaw sa takot. Nang pumasok ang multo sa gusali mula sa bintana, agad nitong tinakpan ang bibig ni Colette para pigilan siyang sumigaw. Pinagbantaan ni Kato ang multo na pakakawalan ang kanyang kaibigan. Habang sinusubukan niyang mag-embalsama, itinaas ng multo ang kanyang mga kamay bilang pagsuko at tinanggal ang kanyang hood, na nagpapakita na si Arl talaga yon. Tinanong niya ang mga bata kung ano ang ginagawa nila sa gabing iyon. Kaya, tinanong din nila siya kung bakit siya gumagapang na parang multo. Itinuro ni Arl ang kanyang mga paa na lumulutang sa lupa, ipinaliwanag na nagsasanay siya sa kanyang mga kasanayan sa paglipad gabi-gabi. Nakahinga ng maluwag si Kufa na hindi totoo ang multo, habang si Kato ay nag-aalala para sa kalusugan ni Arl. Tiniyak ni Arl kay Kato na maayos naman ang kalagayan niya dahil natutulog din siya ngayon. Nagulat ang mga bata na nakakatulog siya habang ginagamit ang spell, ngunit kinumpirma ni Arl na ginagawa niya ito para makatipid ng oras. Sinabi niya sa mga bata na ang pamamaraang ito ay mahusay para sa paggaling, ngunit iniisip ni Kufa na walang paraan ang pagtulog ng ganito ay makakatulong sa kanyang katawan, habang matigas ang ulo niyang sinasabing gumagana naman ito ng maayos. Sumuko si Kufa at namangha na nagawa niya ito. Samantala, napagtanto ni Kato kung gaano siya nagbabaliwala sa kanyang pagsasanay. Sinabi niya kay Arl na kahit hindi niya kailanman maabot ang kanyang level, magsisimula siyang magsanay ng mas mabuti upang makabisado ang kanyang sariling mga pamamaraan. Ipinaalala sa kanya ni Arl na alisin muna ang kanyang takot sa mga multo, habang ang mga batang babae ay nakaramdam din ng inspirasyon na magsumikap pa. Matapos makuha ang nawawalang gamit ni Colette, umuwi ang mga bata habang iniisip ni Arl kung ano ang susunod na gagawin. Pumasok siya sa Black School kung saan natuwa sila at Alia na makita siya. Sinabi sa kanya ni Arl na gusto lang niyang gamitin ang library, kaya nadismaya siya. Pagkatapos ay binigyan siya ng babae ng library card at ipinaliwanag ni Arl na gusto niyang basahin ang lahat ng natatanging libro mula sa Black School dahil wala na ang mga ito sa ibang lugar. Nang makita ang kanyang sigasig sa pagbabasa ng mga libro tungkol sa Black Magic, sinubukan nila at Ilya na kunin si Arl sa kanyang opisina dahil walang ibang gustong magtrabaho doon. Gayunpaman, tinanggihan niya ang kanyang kabaitan at nanatili na lamang sa pag-uwi ng mga libro. Kinabukasan, habang nasa klase si Arl sa pulang paaralan, itinaas niya ang kanyang kamay upang magtanong. Nang lumingon ang guro, itinuro ni Arl na mali ang baybay niya sa isang linya, na ikinagulat niya. Matapos tingnan ang pisara, napagtanto ng guro na tama si Arl, kaya sinimulan niya itong itama. Humanga si Kato na kayang ituro ni Arl ang pagkakamali ng isang guro.
Kaya, ipinaliwanag niya na kinailangan niyang kabisaduhin ang bawat spell na ginagamit niya dahil hindi niya automatikong may patawag ang mga ito gamit ang isang kasanayan. Natakot si Kaito na natatandaan ni Arul ang lahat ng mga komplikadong spell na iyon. Kaya, isiniwalat niya na pinaikli niya ang mas mahahabang spell para magkaroon ng espasyo para sa higit pa. Nang marinig ng guro ang tungkol sa pinaikling spell ni Arul, hiniling niya rito na i-overwrite ang spell sa pisara gamit ang kanyang pinaikling bersyon. Pumayag siya at lumapit sa pisara at isinulat ang kanyang pinaikling bersyon. Nang makitang tinanggal ni Arul ang 2 buong linya mula sa spell, kinilala ng guro ang kanyang talento. Gayunpaman, itinuro niya na ang bersyon ni Arul ay nag-aalis ng lahat ng mga tampok sa kaligtasan, kaya ang pinaikling spell ay maaaring sumabog kung ito ay mabigo. Habang nararamdaman ni Kaito ang kanyang ulo na umiikot mula sa lahat ng mga komplikadong ideya, sinabi ni Arul sa guro na ang banal na proteksyon ay sapat na upang harapin ang anumang pagsabog kung ang mga spell ay mabigo. Inisip ng guro kung paano niya matiis ang sakit mula sa isang literal na pagsabog. Ngunit sinabi ni Arul na kaya niya itong tiisin hanggat hindi siya mamamatay. Nang marinig ang kanyang buong kumpiyansang tugon, nag-isip ang guro ng kaunti. Pagkatapos ay tinanong niya si Arul kung gusto niyang kumuha ng pagsusulit para sa direktang promosyon sa ikalawang baitang dahil marami na siyang alam. Habang nakakaramdam ng pagkaintriga si Arul, tumayo rin si Royce at hiniling na kumuha ng pagsusulit sa promosyon. Pagkatapos, dinala sila ng guro sa isang nakasarang espasyo na may metal na gate sa dulo. Sinabi ng guro sa 2 batang lalaki na sa sandaling bumukas ang gate, haharapin nila ang isang halimaw na dapat talunin para sa pagsusulit. Habang iniisip ni Arul na madali itong makapasa, binalaan siya ng guro na huwag hayaang lumapit ng husto ang halimaw. Pagkatapos, tinanong niya ang mga lalaki kung sino sa kanila ang gustong mauna. Kaya, lumapit si Royce. Nang makapaghanda na si Royce, binuksan ng guro ang gate. Maya-maya, isang malaking minotaur ang lumabas mula sa gate na nagpakaba kay Royce. Habang sumusugod ang halimaw patungo sa kanya, mabilis na ginamit ni Royce ang kanyang eruption spell dito. Sa kasamaang palad, naiwasan ng halimaw ang kanyang atake dahil sa mabilis nitong bilis at patuloy na sumusugod patungo sa kanya. Samantala, humanga si Arul dahil lubos na nadagdagan ni Royce ang kapangyarihan ng kanyang spell. Gayunpaman, dahil sa kanyang mahinang katumpakan, hindi niya natamaan ang Minotaur gamit ang nakatigil na firewall. Maya-maya, nakarating ang Minotaur sa harap ni Royce. Habang itinataas ng higanteng halimaw ang kanyang paa upang umatake, natigilan si Royce sa takot, ngunit bigla itong nawala sa ere. Tumawa ang guro, sinasabing walang paraan na ilalagay sa panganib ng kanilang paaralan ang buhay ng isang estudyante. Napansin ni Arul kung gaano kasaya ang guro, habang si Royce ay nalungkot sa kanyang hindi magandang performance. Ipinaalala sa kanya ng guro na karaniwan siyang dapat kumuha ng pagsusulit pagkatapos ng 2 taon ng klase. Kaya, ang resultang ito ay napakaganda na para sa kanya. Gayunpaman, napaiyak si Royce dahil sa dagok sa kanyang pagmamataas. Iniisip na si Arul ay mas malakas na kaysa sa magiging kalagayan niya sa loob ng 2 taon. Pagkatapos ay napagtanto niya na pinayagan siya ng guro na kumuha ng pagsusulit upang makita ang kanyang sariling mga limitasyon. Sa wakas, tinanggap ni Royce na siya ay mahina at nangako sa kanyang guro na magsasanay ng husto mula ngayon. Tumango ang guro at sinabihan si Arul na maghanda para sa kanyang pagsusulit. Bumaba siya sa arena at ipinaalam sa kanya ng guro na haharapin niya ang parehong halimaw. Matapos maghanda si Arul, binuksan ng guro ang gate at lumabas ang isa pang Minotaur. Gayunpaman, napansin ni Arul na iba ang hitsura nito kaysa dati at maging ang guro ay nalito. Di nagtagal, dumating ang isa pang instructor, na nagsasabing inakala niyang may pagsusulit ito. Nang ibunyag niya na naglabas siya ng mas mataas na level ng Minotaur para kay Arul, nagulat ang guro. Sa arena, ang makapangyarihang Minotaur ay sumugod kay Arul. Kalmado niyang inihanda ang 2 nagliliyab na sibat na apoy, na nag-iwan sa mga guro na natigilan. Nabanggit ni Instructor Bakas na kahit na mas mahina ang mas maliliit na sibat kaysa sa eruption, mas madaling tamaan ang isang gumagalaw na target gamit ang mga ito. Inihagis ni Arul ang mga sibat sa Minotaur, ngunit nakakagulat na natalo ito nito. Napagtanto ng guro na normal lamang para sa isang mataas na level na Minotaur na maging ganito katalino at nagtaka kung makakawala ito sa kanyang bitag ng teleportasyon. Sa pag-aakalang nasa panganib si Arul, inalok niya itong tulungan, ngunit sinabi ni Arul na ayos lang siya. Ipinaalala sa kanya ni Instructor Bacchus na hindi gagana ang mga frontal attack sa Minotaur. Kaya, sinubukan ni Arul ang isang bagong estratehiya. Kinontrol niya ang kanyang mga sibat upang atakihin ang Minotaur mula sa likuran at madali silang nakabutas sa likod ng halimaw. Nang matalo ang Minotaur, tinanong ng instructor si Arul kung nagdagdag siya ng homing effect sa kanyang mga sibat.
Tumango siya, sinabing binago niya ang spell upang maisama ang Homon. Pagkatapos ay sinunog ni Arl ang Natalong Minotaur gamit ang eruption, sinunog ito hanggang maging abo. Namangha ang guro na si Arl ay kapantay ng nangungunang estudyante sa kanilang paaralan. Sa tingin niya, imposibleng maging ganito kalakas ang isang taong walang klase at iniisip niyang hindi natukoy ng maayos ang klase ni Arl. Habang pabalik si Arl mula sa arena, tinanong niya ang guro kung nakapasa siya, habang nakangiti. Sinabi ni Instructor Bakas na malinaw na ang resulta at sinabihan siyang magsimulang dumalo sa mga klase sa ikalawang level. Kalaunan, nalaman ni Kaito ang tungkol sa promosyon ni Arl at nagsimulang magyabang tungkol dito sa mga babae. Gayunpaman, tila hindi masyadong masaya si Arl dahil nakapag-exam lang siya sa promosyon dahil sa rekomendasyon ng kanyang guro. Nang sabihin niyang maaaring hindi siya bigyan ng pagkakataong ito ng ibang mga paaralan, napagtanto ng mga babae na gusto rin ni Arl na ma-promote sa kanilang mga paaralan. Sa totoo lang, plano talaga ni Arl na ma-promote sa lahat ng 6 na paaralan, na nag-iwan sa kanila na walang masabi. Diyan nagtatapos ang episode 8. Salamat sa panunood.